Okay, hindi na natin pamatagalan guys sa ating part 2, sa ating like, subscribe, comment, share sa ating topic tungkol about sa most common problems at solution sa buhay part 2. Okay, lalagay natin sa playlist. Medyo nakapahinga-pahinga natin ng konti. Hindi na natin tatagalan kasi time is gold. Alam ko, busy din kayo, marami kayong ginagawa. So, ganun ha. Okay, isosolve natin kaagad anong ipaparaan. Okay, hindi na ako, sa background ko, hindi naman ako perfect na tao, hindi din perfect na family. From worse to better naman. Hindi naman tayo from better to worse, di ba? Iba yung ngayon na mabuti ka, pangit ang sitwasyon, di ba? Kami galing sa worse to better, di ba? Ganun pa improve. So, parang ganun parang roller coaster kami, yung parang better, worse to better, yung parang ganun ba? Yan, parang roller coaster. Yan, pa twist pa iba-iba. Ganun lang din ang buhay ng tao. Hindi mo masasabi, puro surprise, unexpected. Ang magagawa lang natin dito sa ganun na issue ay lagi lang tayo maghanda, lagi mag-aaral, igagawin natin yung nalalaman natin, yung kaalaman natin, yun ang weapon natin. Yun ang solusyon. Yung problem na wala akong jowa, walang jowa, talagang maraming proseso yan. Ano namang problem naman. So siguro comment na lang kayo kung ano mga problem nyo. Sasagutin natin yan. Kung may mga katanungan kayo, baka sasagutin ko yan. Lista natin yan. Okay, comment na lang kayo kung may mga gusto nyong malaman or ma-share. Wag lang kayong ma-open sa based sa mga experience sa libro. Marami rin akong libro sa Facebook na sinishare. So, hinahanap lang natin yung mga problems at ano ang mga solusyon. Okay, yung totoo, yung pong totoong solusyon, okay? Hindi po yung gawa-gawang istorya. Okay? Hindi tayo magagawa ng sarili ko lang idea, 'di ba? With mind guided with Google and libro sa mga expert, okay, at with experience. Hindi tayo magagawa ng istorya na katang isip lang, di ba? Imaginative. So, number 1, alam ko na stress tayo, toxic na yung environment natin, parang hindi naintindihan. Yung number 1 talaga is limit talaga sa social media. Talagang ang pinapatay kasi sa ating environment ngayon, yung isip natin. Kasi ang isip natin, yun ang asset natin. Yun, doon tayo kumukuha ng idea, lakas, energy. Kasi alam naman natin, mahirap magtrabaho, mahirap mag-aral, at mahirap ng lahat. Puro pera-pera lahat talaga. Yun po talaga, totoo yan. Nasanayan ko po yung mag-aral, magtrabaho, at hindi pa ako nakasanay sa pagpamilya. Kasi puro lang tayo, ang pinapamilya ko lang yung sariling family at yung pag-aaral. Pero yung magkaroon ng anak, asawa, medyo mabigat yan sa akin, challenging yan. Yan ang pinaka-ultimate goal. Pero yung iba kasi, inuuna kasi nila yun. Hindi nila namin na master muna nila yung basic. Paano makisama sa ibang tao, paano magnegosyo, paano mga tamang ugali. Pero kahit mabait ka ngayon, hindi sapat yun, mabubuhay tayo. Kasi kasi ngayon, labanan kasi ngayon pera. Bago ka makapera, makabigay, maka-request sa iba, talagang patayan din ang trabaho mo. Siyempre, may mga bisyo pa tayo. Hindi natin, may mga bagay nga normal natin, pero habang tumatagal pala, hindi pala siya maganda gagawin. So, ibubulgar natin lahat. Okay? Kung ano ba talaga ang dahilan. Kasi alam mo na, dami na nagiging addict, dami na nagkakaproblema, at nagpadagdag ng padagdag. Marami nag-HIV, maraming nabubuntis, maraming single parents, naghihiwalayan. Yun ang most common problem na hindi ko talaga natin na maiiwasan. May possibility talaga na 50-50 talaga ang may possibility mangyayari na nagkatuluyan kayo ngayon, magkahiwalay kayo, magkajowa, may anak ka, mamamatay rin, or may bahay ka, masisira rin sa lindol. 50-50 lang talaga lahat. It means na
hindi talaga fix, hindi siya yung ang earth kasi pabago-bago kasi to. Ang kailangan lang natin is change, mag-adapt ba? Kasi ang buhay talaga nagbabago-bago talaga 'yan. Kahit nga ang araw buwan nga may mga season nga, 'di ba? May tig-fall, may summer, may winter. Dito sa Pilipinas tag-ulan, tag-init, 'di ba? May amihan at saka habagat. Yung amihan, yung northeast monsoon. Yung habagat, southwest monsoon, 'di ba? May mga kasi ang panahon kasi pabago-bago. 'Yun lang din ang buhay ng tao. May panahon pag-aanak, may panahon din sa namamatay. Hindi kasi natin to wala kasing fixed na situation Yun lang na time is changing, pabago-bago. So ang tanong naman na problem, wala akong may mga ano kasi ngayon balita na pareho lang naman tayo lahat may asawa o wala, lahat tayo naranasan natin ang problem. Number one problem is walang pera, walang love life. Kung may love life, ang problem kung may love life, may kabit ang asawa, pangalawa, hindi makabigay, walang trabaho, walang hanap buhay. Kung may trabaho, nahirapan sa trabaho, naglilikramo. Kung may trabaho, kulang ang sweldo. Siyempre, saan pupunta yan? Sa drugs, di ba? Ayaw nila magtiis ayaw nilang maghirap. Gusto nila easy lang, di ba? Upo-upo lang para sa school. Pero ang the reality is, sa school, preparation pa lang yan. Pero ang reality talaga, kung nahirapan natin sa school, hindi pa talaga yan ang reality. Ano pa lang yan, pagsasanay pa lang yan sa pag-reality. Ang realidad, mas mahigit pa, kasi kung sa school lang, nakaupo ka lang, di ba? Nakasulat, nakikinig, ganito, nagsisermon lang yung teacher. Pero yung reality, sa trabaho, ikaw maglakad-lakad, wala namang estudyante lakad-lakad, nag-aaral pa, nagpa-practice pa, magising ng maaga, sanay-sanay lang yan. Pero ang reality talaga, hindi kasi ganun. Diba? Then, sa reality, nabobroken hearted ka, madadali kang na-fall in love, pagkatapos, lagi naubos ang pera, marami kang nakikitang nabibili, ano bang tamang gagawin? May nakita mo sa TV Red Horse, tama na yun, di ba? Lakas ang tama, di naman tama, ganun. Pero sa akin, yung ganun, mali yun. Mali yung mag-alak-alak. Ang solution ang mali na instead na ialak mo, isa-isa lang. Kung hindi, maganda itigil. Kung nagbibisyo naman, nagsisigarilyo, instead na ganun. Kasi habit kasi yan Para siyang, alam mo, may esensya na dumadaan ng kasi para kasing ganun yan. Para siyang habang tumatagal, nakapatong-patong yan Yan. Habang tayong tumatakbo ang taon, umaakyat-akyat din tayo, nagle-level up din. Ganun siya. Yun. Pag hindi tayo ma-meet, matugunan, or masabayan yung requirements sa society, madilip behind tayo. Ganun. Kasi kada taon, umaakyat yan, nagle-level up sa ipon, sa kaalaman, sa diskarte, lahat sinasanay yan, ina-upgrade yan. Pag hindi natin nasasanay kasi nagbibisyo tayo, nagpapa-downgrade ng tao, yung nagjojowa-jowa, walang kaalaman, may possibility mahiwalayan ka, mabubuntis, may HIV, kasi hindi mo kilalang tao, diretso ka lang naniniwala. Pagkatapos yung habit, lagi nanonood ng TV, walang panahon magbasa ng Bible, di nga alam ang Bible verses. Tapos hindi nag-aaral sa health kasi puro busy sa school. Hindi ko naman sinasabing basama ang school, pero prone talaga tayo na 70% magkakasakit. Tapos 80% na single ka talaga. May chance talaga na magkakahiwalayan. Kung magkahiwalayan naman, baka nagustuhan lang, may iba na sa sexuality lang, di ba? Mag-scandal lang, di ba? Parang mapupunta talaga, lahat tayo is parehang pinagdaanan. Kung may asawa ka naman, ang problem ngayon, kung may asawa ka naman ngayon, ang mangyayari din sa'yo, kulang-kulang ang sweldo mo. Kasi malaki ang gastusin talaga. Whether you like it or not, malaki talaga ang gastos. Kung may trabaho ka na naman, nahihirapan ka talaga. Babad ng init, pagod, diskarte lahat. Binigay mo lahat.
na napoporma lang yan sa pera. So sa akin, sa aking palagay, hindi natin sayangin yung pera. Because iba-ibahin yung pera, hati-hatiin, iba-budget. Wag puro isang buhos lang, di ba? Kasi mas maganda yung may 200k ka, hatiin mo na siya ng 8 times. Yung magkano ba yun? So 100k, so 40k sa 200k sa 200k. So 40k lang mo muna iuna mo sa puhunan mo sa negosyo mo. Hindi mo ibuhos lahat yung 200k, budget mo yun kasi every time, every taon, ang kalaban kasi natin ngayon, bakit tayo nagtatrabaho? Ano bang dahilan talaga tayo nagtatrabaho, nagsisipag? Dahil dito sa bayarin sa tubig, kuryente at pagkain, at bayad ng upa o renta. At kasama na din yung bayad sa additional sa anak mo, pagpapaaral, sa asawa mo, at bisyo mo. Yun na ang mga extra. Pero dapat, ang pinaka-basic talaga, family. Yun, may mga gusto ko pa. Siyempre, alam naman natin, limited ang pera. Kahit ano, kasi kung ano pang trabaho mo sa kumpanya, trabaho totoo yun. Kung ano talagang kontrata na nakapix sa sweldo mo, yun lang talaga. Kahit gaano kagaling. Pero sa negosyo, kung masipag ka lang at matalino ka, yayaman ka talagang ng madali sa negosyo. Unlimited ang negosyo, ang income. Compare sa trabaho, kung kahit ano sipag mo, pagalitan mo, kahit ano pang dyan, yun lang talaga sweldo mo. May yan kontrata may kasalatan yan yun lang din ang bad side din sa company. Pero what if mo magagawa ka ng sarili mong business, ang solusyon business. So sabi mo ang hirap namang business, mahirap magsimula, mahirap talaga lahat. At magtrabaho kasi gusto nila, kasi bakit siguro ang analyze ko bakit nila pinaghihirapan ito lahat, pinaghihirapan talaga lahat kasi gusto nila ma-appreciate, ma-value. At kung makakita ka na, magka-income ka ng pera, wag mo basta-basta iwawaldas yung pera mo. 'Di ba? Gamitin ng maayos, 'di ba? Kasi yung iba kasi pag nai-stress sila, dadaan nila sa droga, dadaan nila sa jowa-jowa. Hindi naman tama kung tama ba yung taong nilapitan nila. Jowa-jowa, sigarilyo at alak, ang yumayaman lang yan yung mga kumpanya. Pero hindi nyo ba alam na yung perang ginaghirapan mo, isasayang lumulang ba sa mga bagay na wala namang kabuluhan, magkakasakit ka lang. Pagkatapos, magkasakit ka lang habang tumatagal din, mauubos lang din yung pera. What if yung iinom mo, bibili mo ng yung shabu mo, sigarilyo mo, or alak mo, iipon mo yan after 10 years, meron ka ng 200,000. Panimula mo pang negosyo sa bisyo mo. Pero kaso kasi, alam naman natin yung sweldo natin, lagi nang nakabuhaya si tubig, si ilaw, si kuryente. Dahil sa ating sobrang nating spending, sa ating sobrang gastos, mahirapan tayo mag-adjust, mag-budget. Kasi lahat ng bagay sa mundo pinag-aralan. Para na yun sa elementary na ABCD, di ba? Bago ko na muna papatrabahuin sa kumpanya, dapat alam mo muna magbasa, di ba? Mga tamang asal, mga pagsasanay, titignan nila yung grado sa school. Kung masipag ka ba o hindi, kung masipag, mataas ang grado mo. Pag hindi, medyo tamad ka or hindi mo nagagawa yung trabaho, yun na nagka-reflection sa grado. O nag-e-effort naman, hindi mo ginagalingan, o yun lang din na bali, gusto kasi sa school na perfect talaga isa-submit mo. Maaga, may tamang attitude, ugali, lahat, sinama na lahat yan. Pero sa school kasi, bago ka sa mag-work kasi, dadaan ka muna sa school. Pero ang problem kasi dito sa atin, kunti lang yung income. Then malaki ang gastusin. Yun ang iba na nagpupunta sa ibang bansa, nag-abroad para matustusan din pagkatapos na pagka-graduate, sa sahod ka lang ng 350. O, di ba? What if kung hindi ka nag-aaral? Ano ka lang, tambay ka lang, nagtitinda ka lang. Siyempre tama lang. Siyempre face the reality. Siyempre ang iba nabubuhay sa 5-6, di ba? Bombay, yung mga hindi Bombay, yung mga Indian, di ba? Nagmumotor lang yan, nagmamas, pero nagpapautang yan. Siyempre sila ang kapitalista
nagbibigyan ng kapital sa'yo. So, sa akin, para makaipon ka, makakapital ka, wag mo sobra ang gastos mo for very long time. Simple living lang. Kasi kung, ang problem kasi, one day millionaire ka, gastos ka, sabi mo, wala namang negosyante na walang utang. Siguraduhin mo, yun na, yung inutang mo, magkakita din. Di matingga. Kasi, mahirap din maghanap ng paraan, mababayaran natin yung utang. Diba? Parang business to, parang ano to solution, from problem to solution into business. Diba? Yung topic natin, diba? All around all aspects. So, patuloy na lang tayo sa ating party. So, maraming salamat sa panood. Like, subscribe, comment, share. Peace, love you all. At, sana, sana magagamit natin to. Kasi, realistic to reality itong sinasabi natin. So, patuloy tayo sa ating part 3 po, guys. Okay.